May mga bagay na binili natin dahil maganda. May mga bagay na binibili natin dahil mura. At may mga bagay naman na kapag nakita natin sa ukay-ukay o antique shop, parang may kung anong nagtutulak sa atin na kunin. Hindi mo lang alam kung bakit. Pero nagustuhan mo. Baka dahil kakaiba yung design. Baka dahil vintage. Baka dahil branded. O baka dahil alam mong hindi mo na makikita ulit yung ganong klase ng gamit kapag umalis ka sa tindahan. Pero may isang bagay na kadalasan nating nakakalimutan kapag bumibili tayo ng segunda mano. Hindi natin alam kung kanino galing. Hindi natin alam kung saan nanggaling. At higit sa lahat, hindi natin alam kung anong pinagdaanan ng bagay bago ito napunta sa atin. Isang damit, isang kumot, isang unan, isang sofa, isang mesa, isang salamin. At minsan, isang simpleng gamit lang na akala mo wala namang espesyal. Pero may mga taong nagsasabing may pakiramdam silang parang may naiwan dito. Isang alaala o isang emosyon. O kung paniniwalaan natin ang mga kwentong narinig natin, isang presensya. At para sa episode na to mga kauwak, marami tayong nakuhang kwento mula sa mga nag-comment at nagbahagi ng sarili nilang karanasan. May mga kwento tungkol sa ukay-ukay, may mga kwento tungkol sa damit na biglang naging dahilan ng kakaibang pangyayari. May mga gamit na sinasabing nagdala ng malas. May mga taong nakakita ng kung ano-ano matapos bumili ng second hand na gamit. At meron ding mga kwento tungkol sa mga vintage at antique na gamit. Kung saan hindi na lang damit ang pinag-uusapan, kundi mga bagay na matagal nang may sariling kasaysayan. At baka doon talaga nagiging mas interesting ang tanong. Kapag bumili ka ba ng isang lumang gamit, gamit lang ba talaga ang binili mo? O posible bang may kasama itong kwento ng dating may-ari? Ako si Jamora at ito ang Jamora Horror Stories. Unahin natin yung isang kwento na para sa akin, isa sa mga pinaka-interesting sa lahat. Hindi dahil sobrang violent, hindi rin dahil may nakitang multo ng harapan, kundi dahil may larawan. At hanggang ngayon, yung larawan mismo ang dahilan kung bakit maraming napapaisip. Ang nagkwento ay may kawork na babae na taga Mindoro. Noong araw na yun, pinicturean siya ng pamangkin niya sa bahay nila. Normal lang. Simple lang. Nakatayo siya sa loob ng bahay at buntis siya ng mga panahon na yon. At kung titignan mo yung original na subject ng picture, wala namang kakaiba. Pero natingnan nila ng mabuti yung litrato, may isa pang babae sa likod niya at hindi raw ito salamin. Doorway daw yun. At ayon sa nagkwento, siya lang ang babae na nasa bahay ng mga oras na yon. Pero mas nakakakilabot yung detalye. Pareho ng damit ang dalawang babae. Yung kawork niya, nakaban ang buhok, pero yung babaeng nasa likod, mahaba ang buhok na nakapusod. So technically, hindi rin eksaktong kapareho ng itsura, pero pareho ng damit. At nang tanungin kung saan niya nabili yung damit, simple lang ang sagot niya, sa ukay-ukay. Ngayon hindi natin masasabi kung ano talaga nangyari sa picture. Pwedeng optical illusion, pwedeng reflection na hindi napansin. Pwedeng ibang tao na hindi napansin ng kumuha ng litrato. Pero ang interesting dito, basic cellphone lang daw ang gamit noon. Yung mga lumang keypad phone na may camera. Wala pang madaling photo editing apps. Wala pang AI. Wala yung mga bagay na normal na nating ginagawa ngayon para manipulahin ang isang larawan. Kaya kung ikaw ang makakakita ng ganong picture, siguro mapapaisip ka rin, sino yung babae sa likod? At bakit pareho sila ng damit? May isa pang kwento tungkol sa ukay-ukay na hindi naman damit ang binili. Kortina. Sobrang ganda raw. Elegant yung dating. Kaya kahit second hand, nagustuhan agad ng isang babae at binili niya. Pero pagkatapos nilang dalhin sa bahay, may nagsimulang mangyari. Halos alas 2 ng madaling araw, paulit-ulit siyang nagigising dahil parang may babaeng sumasakal sa kanya. At kapag sumisigaw siya at humihingi ng tulong, nawawala. Minsan naman, hindi siya direktang sinasakal. Nakikita lang daw niya yung babae sa gilid ng kwarto. Walang malinaw na paliwanag kung saan ang gagaling. At hindi raw ito isang beses lang. Isang buwan din itong nangyari. Sa sobrang dalas, naaapektuhan na siya. Payat na siya, stress, hindi maayos ang tulog. At eventually, nagsimulang pumasok sa isip niya na baka may koneksyon yung mga nangyayari sa kortina na binili niya. Dito natin makikita yung isang common belief tungkol sa second-hand items, na hindi lang daw material na bagay ang napapasa.
Minsan, may mga taong naniniwalang may naiiwang energy o emotional imprint sa isang bagay. Hindi ibig sabihin na totoo ito sa lahat ng pagkakataon. Pero kapag may ganitong karanasan, mahirap hindi maisip Kasi ang isang kortina, ordinaryong bagay lang. Pero paano kung sa dati nitong bahay, may nangyaring hindi natin alam? Ito naman mula sa kwento ng isang nag-share na experience ng kanyang kawork. Nag-ukay daw yung kawork niya at nakabili ng polo shirt. Simple lang, walang kakaiba sa damit. Hanggang sa isang araw. Sinuot niya ito dahil may lakad siya at nagkataon na may dumating na parcel. Paglabas niya para tanggapin yung delivery, biglang sinabi ng rider na parang may mali sa kanya. Akala niya nagbibiro lang, pero nagbago daw talaga ang ekspresyon ng rider. Sinabi nitong parang wala siyang ulo. At hindi raw ito simpleng biro. Maging ang nanay ng lalaki, nang makita siya, ganoon din ang napansin. Parang wala raw ulo ang anak niya. Doon na siya natakot, nanlamig, at tinawag niya ang mami niya. Dahil dito, kinansela niya ang mga lakad niya at ilang araw siyang nanatili sa bahay. Nang ikwento niya sa lola niya ang nangyari, tinanong siya kung anong suot niya nung araw na yon. At nang malaman na galing sa ukay-ukay ang polo shirt, sinabihan siyang alisin na yon. Sa huli, sinunog na lang nila yung damit. Hindi man natin alam kung anong tunay na nangyari sa visual perception ng mga taong nakakita sa kanya. Pero para sa taong nakaranas nito, siguro sapat na yung takot para sabihin na hindi ko na ito isusuot ulit. May isa pa tayong kwento na simple lang sana. Isang unan. Binili dahil maganda. At syempre, bago gamitin, nilaban muna. Excited pa yung may-ari na gamitin. Pero noong unang paggamit, parang hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. At pagkatapos noon, nagsimula rin siyang managinip ng isang babaeng mahaba ang buhok na sumasakal sa kanya. 3 beses daw niyang sinubukang gamitin yung unan. At 3 beses din siyang nakaranas ng parehong bagay. Doon niya naisip na baka hindi coincidence. Kaya pinagamit niya sa partner niya. Parang eksperimento ba? Kung pareho rin ang mararanasan, baka may problema talaga. Pero ang partner niya rin, hindi komportable. At ang ending, itinapon na lang nila. Minsan talaga, kahit hindi ka naman madaling matakot, pero kapag paulit-ulit nang nangyayari ang parehong bagay, mapapaisip ka rin kung hanggang saan ang kaya mong tiisin. Ito naman, partner ng nagkwento ang mahilig sa ukay-ukay. May nabili daw itong black na blouse, pero may kakaiba raw sa amoy. Masangsang. Hindi gusto ng partner niya. Nagkaroon pa sila ng pagtatalo tungkol doon. Pero dahil gusto niya yung damit, dinala pa rin niya sa bahay. Kinagabihan, patay ang ilaw sa kwarto. May kaunting liwanag lang mula sa hallway. At habang natutulog yung nagkwento, nagising siya. May nararamdaman siyang parang tela na dumadampi sa mukha niya. At nang imulat niya ang mga mata, yung black na blouse na binili ng partner niya, nasa harap niya. Nakalutang. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung bakit. At sa sobrang takot, hindi na raw siya makagalaw. Yung tipong pakiramdam mo kapag gumalaw ka, baka mas lumapit pa. Mga kauwak, hindi lang ukay-ukay ang may mga ganitong kwento. May nagkwento rin tungkol sa trabaho niya bilang checker sa isang warehouse sa Bulacan. Japanese-Korean surplus ang mga gamit na ino-auction nila. May isang customer na nakakuha ng sofa. More or less 12K ang halaga. Pero ilang araw lang lumipas. Ibinalik nila. At ang dahilan, may nakikita raw silang babaeng nakaputi na lagi nakaupo sa sofa. Hindi raw sila mapakali. Kahit ibaba na lang daw yung presyo basta kunin pabalik ng warehouse. At doon nagiging interesting yung tanong. Kapag bumili ka ng second-hand na furniture, saan ba talaga nanggagaling ang gamit? Baka dating bahay, dating opisina, dating hotel, dating ospital, dating pamilya. At kung ang paniniwalaan natin ay mga bagay na maaaring magkaroon ng emotional imprint, paano kung yung furniture ay ilang dekada nang umiikot sa iba't ibang lugar? May isang nakwento rin tungkol sa nangyari noong 2009. Lumipat sila na bahay ng parents niya. At dahil may bagong bukas na ukay-ukay malapit sa kanila, syempre natuwa siya.
Lalo na dahil buntis siya noon at may mga damit na bagay sa kanya. Meron siyang kasi na sinasabing may third eye. Isang araw, nagkita sila at napansin ng kasi niya ang suot niya. Akala raw niya ibang tao ang nakita niya. Kamukha niya, pero parang hindi siya. Parang mas matanda. At may isa pang damit, isang black na blouse na binili rin sa ukay. Na makita yun ng kasi niya. Sinabi raw nitong huwag niyang isuot. Doon siya nagsimulang matakot. At mula noon, hindi na raw siya masyadong bumibili sa ukay-ukay. Ito naman mga kauwak, medyo mabigat. Dito ko natakot ako dito sa kwento na to eh. Nagtitinda rin daw siya ng ukay-ukay. Isang araw, nag-open siya ng bali. At may nakita siyang kumot na sumama sa mga damit. Hindi niya naman ito binenta. Dinala niya sa bahay. Nilabhan at ginamit ng asawa niya. Pero nung gabing yun, binangungot ang asawa niya. May babaeng duguan. At sa panaginip, papunta raw ito sa bahay nila. Kasama pa ang isang kamag-anak ng asawa niya na kamamatay lang. Pero hindi doon natapos. Sunod, parang nasa tabi na raw niya yung babaeng duguan. Nakatayo. Doon sila natakot. Kinabukasan, tinanong niya kung saan niya nakuha yung kumot. At saka niya sinabi na hindi pala ito mukhang ordinaryong kumot lang. Parang kumot siya sa ospital. Dahil doon, itinapon nila. Sayang man, pero minsan, kapag ang isang bagay ay nagdudulot na ng ganitong klaseng takot, mas mahalaga na raw ang peace of mind. May nag-comment din ng magandang perspective tungkol sa pagbili ng ukay-ukay. Hindi raw dapat tingnan ang second-hand item bilang simpleng bagay na mura. Kapag bumili ka raw ng gamit, isipin mo rin kung paano mo ito mapapakinabangan ulit. Parang second life. At para sa mga naniniwala sa lingering spirits o residual energy, may sarili rin silang paraan. May ilan na kinakausap muna ang gamit. May ilan na naglilinis. May ilan na nag-aasin. May iba namang nagsisi salt cleansing. At may mga tao talagang umiiwas sa ilang bagay, lalo na sa salamin. Mga bagay na tumutunog. Mga kampana, mga manika, at mga estatwa. At mga bagay na ginagamit sa rituals. Hindi natin kailangan sabihin na totoo ang bawat paniniwala. Pero interesting siyang nagbahagi ng culture ng mga taong mahilig sa vintage at second-hand items. Dahil para sa kanila, hindi lahat ng bagay ay basta bagay. May history, may pinanggalingan, at minsan, may mga bagay na mas pinipili nilang wag nang iuwi. May isa pang kwento na hindi naman ukay-ukay ang direktang involved. Pero pareho ang tema. Isang lumang cellphone, isang litrato, at isang taong hindi dapat naroon. Noong bata pa raw siya, pinicturean ng kanyang lola habang nagtitinda ng merienda. Tanghaling tapat, nasa labas ng iskinita. Sa mesa, may sapin na parang damit o lumang dress. At noong tiningnan nila yung litrato, may matandang babae sa tabi ng lola niya. Malabo ang muka, pero mas nakakagulat. Suot daw ng babae yung mismong sapin sa mesa. Parang nawala pa mismo sa picture ang paninda o mesa. Lumang keypad phone din ang ginamit. Kaya tulad ng unang kwento, hindi agad mapapasok sa isip yung modern editing. Pero syempre, hindi rin natin masasabi kung ano talagang nangyari. May mga litrato talagang kapag tinitigan mo ng matagal, mas lalo kang hindi mapakali. May nag-share din ng experience noong high school pa siya. Mahilig siyang mangolekta ng jackets mula sa ukay-ukay. Isinasabit niya mga jacket sa taas ng kanyang higaan. Isang gabi, pagmulat niya ng mata, may nakita siyang sunog na muka. Nasa hood ng jacket. Halos 20 minuto raw bago siya tuluyang nakapag-process ng nakita niya. Ngayon, pwedeng panaginip, pwedeng half-awake hallucination, pwedeng shadow. Pero kapag nangyari sa'yo, kahit anong explanation ang ibigay mo kinabukasan, yung unang ilang segundo pagkatapos mo magising, takot talaga ang mararamdaman mo. At ngayon, punta na tayo sa isang kwento na mas mahaba. Ito yung tipong parang nagsisimula lang sa ordinaryong shopping trip. Pero habang tumatagal, parang nagiging horror story na talaga. Unang sahod, syempre excited. Kasama ang nanay at bunsong kapatid. Pumunta sila sa ukay-ukay para mamili. May mga damit, may mga lumang alahas. At may isang bag na agad na nakakuha ng atensyon niya. Maganda ang design, mukhang mamahalin. At sobrang mura. May pangalan pang muwerte na nakaukit dito.
Alam niyo ba yung muerte, mga kauwak? Ang muerte ay isang Spanish word na ang ibig sabihin ay death o pagkamatay. Kasama sa deal yung pulang bestida na nagustuhan ng kapatid niya at ilang alahas para sa nanay. Kaya binili nila. Pag-uwi, wala namang kakaiba. Hanggang gabi, nakita niya ang bunso niyang kapatid na suot ang pulang bestida. At parang may kausap. Akala niya naglalaro lang, pero hindi niya alam kung sino ang kausap. At pagkatapos, may mga kakaibang bagay nang nagsimulang mangyari. May mga naririnig na palakpak, may hagik-hik, at minsan, parang may kausap ang bata kahit walang ibang tao sa paligid. Pero ang pinaka nakakakilabot, dumating nang mapansin ng narrator na nawawala ang cellphone niya. Hinahanap niya sa bag. Wala. Tumunog ulit kaya binaliktad niya ang bag. May nahulog. Akala niya cellphone. Pero hindi. Isang tenga ng tao. At suot nito ang hikaw na binili nila sa ukay-ukay. Doon nagsimula ang tunay na takot. Itinapon niya ang bag. Dumiretso pa siya sa simbahan para magdasal. Pero hindi natapos doon. Habang tumatagal, parang nagbabago ang atmosphere sa bahay. Tahimik, malamig, at parang hindi na niya kilala ang sarili niyang pamilya. Hanggang isang gabi, narinig niya na naman yung palakpak. Pero sa pagkakataong yun, hindi na sa kabilang kwarto. Nasa ilalim na ng kama. May hagik-hik, may palakpak, at may tunog ng pinto na kinakalampag. At habang sinusubukan niyang intindihin kung ano ang nangyayari, nakita niya ang kanyang kapatid, pero hindi na normal ang itsura nito. At sa ilalim ng kama, nandoon yung bag. Yung bag na itinapon niya. Kasunod noon, tuluyang nagbago ang itsura ng nanay niya. At ang mga alahas at damit na binili nila sa ukay, parang naging bahagi ng buong bangungot. Pero hindi lahat ng kwento tungkol sa second-hand items ay ukay-ukay. May mga taong mas nahuhumaling sa antique. Mga old furniture, vintage cabinets, lumang mesa, salamin, at dito nagiging mas interesting. Kasi kapag vintage o antique, talagang alam mong matagal na itong nabubuhay bago pa makarating sa'yo. May isang nagkwento na dati siya nagtatrabaho sa antique shop at house clearances. May isang bahay na pinuntahan nila pero pagdating niya sa hagdan, hindi niya maakyat. Hindi dahil physically mahirap, kundi dahil bigla raw siyang nakaramdam ng sobrang sama ng pakiramdam. Parang may nagsasabing huwag siyang umakyat. Kaya umalis siya. Tumanggi siyang bumalik. Ang laman ng bahay ay dinala sa warehouse nila. At nang gabing yun, nasunog ang warehouse. Halos lahat nawala. Mga abo na lang ang natira. Pero pagkatapos ng sunog, may mga lumang photographs at maliliit na bagay na nakita sa ibabaw ng abo. Hindi raw nasunog. At kung totoo man ang anumang nangyari, isa lang ang tumatak sa nagkwento. Kapag may naramdaman kang sobrang sama tungkol sa isang lugar o bagay, huwag mong piliting baliwalain. May isa pang kwento tungkol sa maliit na mesa na binili niya sa thrift store. Hindi naman talaga kailangan ng bumili, pero kakaiba ang itsura. Kaya naglakad muna siya sa paligid ng store. At sinabi niya sa sarili niya na kapag bumalik siya at nandun pa rin ang mesa, pakasay na yon na kunin niya. Pagbalik niya, nandun pa rin. Kaya binili niya. Pag-uwi, inayos niya. At noong una, okay naman. Pero habang tumatagal, tuwing makikita niya yung mesa, may kakaibang discomfort. Hindi niya ma-explain. Hindi siya takot. Pero parang may mali. Hanggang sa isang araw, umupo siya at tinitigan ng matagal yung mesa. At doon niya raw naramdaman na parang may mabigat na history dito. Sa kanyang intuition, parang may karahasang nangyari sa bahay kung saan ito nanggaling. Parang may dugo. Parang may matinding galit. At kahit hindi niya alam kung imagination lang yon o intuition, hindi na niya kayang manatili ang mesa sa bahay. Kaya tinanggal niya. Minsan talaga hindi naman kailangan ng paranormal activity. Minsan, sapat na yung pakiramdam na ayoko nitong bagay na to sa bahay ko. At dito na tayo pupunta sa pinakamahabang antique stories na nakuha natin online. Isang antique mirror. Ayon sa nagkwento,
Nangyari ito mahigit isang dekada nang nakalipas, noong bandang 2006 o 2007. May tiyahin siyang bumili ng fully furnished condo sa Pasig. Mahilig ang tiyahin niya sa antique furniture, lalo na mga gawa sa Nara. At para sa bagong kondo, naghanap siya ng mga antique pieces. Pinakahuli niyang binili ay isang malaking antique mirror mula sa isang antique shop sa Bulacan. Maganda ang frame, intricate ang design, at may nakalaan talagang lugar para rito sa living room. Noong mga unang linggo, walang kakaiba. Pero nung nagkaroon sila ng stay-in na maid, doon nagsimulang magbago ang lahat. May mga pintong biglang sumasara, TV na kusang bumubukas, mga drawer na gumagalaw. At habang nagluluto, may mga bagay na parang may sariling kilos. Sa simula, ini-ignore lang. Hanggang sa naging mas personal. May buhok na hinihila. Makakauwak isipin nyo, nananakit. Katakot to. May paa na parang hinihila habang natutulog. May mga ilaw na namamatay habang naliligo. May malamig na hangin sa batok. At may mga tunog mula sa living room kapag mag-isa siya. Pero ang pinakagrabe, yung nangyari sa kusina. Nagluluto daw ang kasambahay. May kutsilyo siyang ginagamit. Lumapit siya sa refrigerator at nang bumalik ang tingin niya, yung kutsilyo raw ay nasa hangin. Unti-unting lumiko at nakaturo sa kanya. Tumakbo siya palabas kasama ang bata at doon na rin naniwala ang may-ari ng kondo na baka may talagang hindi normal sa nangyayari. Nagkaroon ng house blessing, pero ayon sa nagkwento, hindi natapos ng maayos. Pagdating sa living room kung saan nakalagay ang salamin, biglang may malakas na hangin kahit sarado ang balcony door. At may mga bagay na gumalaw at lumipad, maging ang pare ay tinamaan. Dito na sinabi ng may-ari na baka kailangan ng mas seryosong intervention. Ayon naman sa mga paranormal investigators na nakontak ng pamilya, ang antique mirror daw ang pinagmula ng problema. At sinasabing parang kumalat ang entity mula sa salamin patungo sa ibang furniture. Kaya ang payo sa pamilya, huwag ilipat ang mga gamit sa ibang bahay dahil baka madala rin ang problema. Sa bandang huli, tuluyang iniwan ang kondo at tumigil ang tiyahin sa pagkokolekta ng antique furniture. Ibinenta niya pa ang mga collection niya sa mas murang halaga para lang mawala ang mga ito sa kanya. Pero hindi doon natapos ang kwento. May kamag-anak na kumuha ng furniture mula sa kondo. At oo, kasama mismo ang salamin. Dinala sa Cavite at ayon sa kwento, nagkaroon din daw sila ng mga kakaibang pangyayari sa bagong bahay hanggang sa sinubukan pang sirain at sunugin ang salamin. Pero huli na raw, kaya iniwan din ang bahay. Ngayon, mga kauwak, kung totoo man ang lahat o hindi, may isang detalye na hindi maalis sa isip ko eh. Bakit salamin? Bakit napakaraming horror stories ang may koneksyon sa salamin? Siguro dahil ang salamin ay kakaiba. Hindi lang siya object. Literal na ipinapakita niya sa iyo ang sarili mo. At kapag madilim, kapag pagod ka, kapag madaling araw, minsan hindi mo na alam kung reflection mo pa ba ang tinitingnan mo o may ibang bagay nang nakatingin pabalik. May isa pang kwento mula sa isang taong mahilig noon sa thrift stores at flea market sa San Antonio. Nakabili siya ng napakagandang antique mirror. Hand-carved ang wood. May ribbons, may decorative details, at sobrang mura para sa itsura nito. Inuwi niya, nilinis at inayos, at sinapit sa ibabaw ng fireplace. Sa unang linggo wala namang problema. Hanggang sa napansin niyang may dark spot sa mirror. Akala niya mata lang niya, pero habang tumatagal, parang umiikot ang dark spots. Parang usok, at kapag diretsong tinitignan, nawawala. Hindi niya alam kung anong problema sa mata niya o may ibang bagay. Hanggang isang gabi, nahuli niya ang anak niyang gising pa. May kausap sa living room. At sinabi ng bata na si Abraham Lincoln na kausap niya. Noong una, iniisip lang niyang imagination ng bata. Pero makalipas ang ilang araw, nakita niyang umiiyak at nanginginig ang anak niya. Sinasabi nitong bumisita raw ulit si Abe at iba na raw ang itsura. Pulang-pula ang mata at gusto raw nitong sumama sa kama niya. Doon na hindi pinansin ng ina ang posibilidad na simpleng imagination lang. Natulog siya kasama ang anak. Hanggang isang araw, may narinig siyang mahina na paulit-ulit na katok. At nakita niya ang parang gray smokes na pumasok sa salamin. Kaya tinanggal nila ang salamin. Inilabas
at hindi na binalikan. Pero kahit matapos yun, ilang linggo pa rin siyang natulog kasama ang anak niya para siguradong walang mangyari. At ang pinaka-human sa linya ng buong kwento, walang makikialam sa anak niya, buhay man o patay. Sa lahat ng kwentong ito mga kauwak, may isang bagay na kailangan natin tandaan. Hindi lahat ng kakaibang nangyayari ibig sabihin agad ay haunted ang gamit. Minsan may natural explanation, may optical illusion, may sleep paralysis, may hallucination habang half awake, may psychological association, may coincidence, at may pagkakataon ding hindi talaga natin alam. At okay lang sabihin yon. Hindi natin kailangan pilitin na paranormal ang isang bagay para maging creepy. Kasi minsan, yung uncertainty mismo nakakatakot. Siguro dahil may isang bagay na hindi natin kontrolado. Kapag bumili tayo ng brand new item, alam natin kung saan galing. May packaging, may brand, may warranty, may bagong amoy. Pero kapag second hand, may history. Yung mesa, may nakagamit na. Yung sofa, may pamilyang umupo roon. Yung damit, may dating nagsuot. Yung salamin, may dating taong laging tumitingin dito araw-araw. Yung kama, may mga taong natulog dito. Yung bahay, may mga taong tumawa dito, may mga taong umiyak, may mga taong nag-away, at may mga taong namatay. At kahit hindi tayo naniniwala sa paranormal, may emotional history talaga ang mga bagay. Kaya siguro may mga lumang gamit na parang may character, may personality, may bigat. At minsan, may mga bagay na unang tingin pa lang, parang ayaw mo nang hawakan. Marami rin sa mga nag-comment ang may sariling paraan kapag bumibili sila ng ukay o second hand. May naglalagay na asin, may naglalaba muna, may naglilinis, may nagsusalt water, may nagdadasal. At may iba talagang hindi na nag-uuwi ng bagay kapag hindi maganda ang pakiramdam nila. Hindi ito scientific na guarantee laban sa paranormal activity. Pero kung nakakatulong ito para maging komportable ka, at kung simpleng paglilinis lang naman, wala namang masama sa pag-iingat. Ang mahalaga, huwag tayo magpapadala sa takot at huwag din natin i-ignore ang safety. Kung luma ang electrical item, ipacheck. At kung may amag, linisin. Kung may infestation, ayusin. Kung may kakaibang amoy, alamin kung saan ang gagaling. At kung ang gamit ay may emotional significance o history na hindi mo kayang tanggapin, baka hindi talaga yon para sa'yo. Kaya sa susunod na pumunta kayo sa ukay-ukay, hindi ko naman kayo pinipigilang bumili. Ako rin naman kapag may nakikita kong magandang damit na branded at presyong sobrang mura, syempre napapaisip ka rin. Pero baka pagkatapos ng episode na to, kapag may nakita kayong salamin, mapapatingin muna kayo ng 2 beses. Kapag may antique doll, baka isipin nyo kung bakit parang nakatingin siya. Kapag may lumang cabinet, baka mapaisip kayo kung sino ang dating may-ari. At kapag may damit na sobrang ganda pero may kakaiba kayong nararamdaman, baka maisip nyo yung mga kwento natin ngayong gabi. Yung babaeng nasa likod ng picture, yung damit na pareho ang suot, yung unan na parang may sumasakal, yung black blouse na lumulutang, yung sofa na may babaeng nakaputi, kumot na parang galing sa ospital, yung mesa na parang may madilim na history, at yung antique mirror na sa kwento ng ilan, parang hindi lang refleksyon ang ipinapakita. Pero baka ito ang pinaka-importanting tanong sa lahat. Kung ang isang gamit ay may sariling kwento bago ito napunta sa atin, gusto ba talaga nating malaman kung anong kwentong yun? Dahil minsan, ang pinakamagandang bagay sa ukay-ukay ay yung bagay na nakikita mo agad. Pero ang pinakadelikado, baka yung bagay na hindi mo nakikita. At kung may isang bagay kayo natutunan mula sa lahat ng kwento ng ating mga listeners, ito yon. Hindi lahat ng luma ay masama. May mga lumang gamit na puno ng masasayang alaala. May mga vintage items na minahal lang dating may-ari. May mga second-hand clothes na simpleng damit lang talaga. Pero may mga bagay din na kapag naramdaman mong hindi tama, huwag mong pilitin. Kasi minsan, mas mura pa rin ang mawalan ng isang ukay na damit kaysa mawalan ng tulog gabi-gabi dahil iniisip mo kung anong dala nito. At kung ikaw, may sarili kang experience tungkol sa ukay-ukay, segunda mano, vintage, antique, lumang furnitures, salamin, manika, o kahit anong gamit na nabili mo pagkatapos ay may kakaiba kang nararamdaman o nangyayari. Gusto naming marinig, gusto naming mabasa, i-comment nyo. Kahit gaano kasimple, kahit isang maliit na detalye lang, dahil baka yung bagay na para sa iyo ay simpleng coincidence lang. Pero sa ibang tao,
ay isa na namang kwentong hindi nila makakalimutan. Ako si Jamora, mga kauwak, at ito ang Jamora Horror Stories. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.